ipasok dito, Brother Johnson, yung mga karumal-dumal. Ay samantalang ang pinag-uusapan dito ay paglilingkod sa templo, sa sanktuaryo ng Diyos. Ay bakit mo na ipasok yung baboy dito? Naghahandog ba sila ng baboy? Ng alimango, alimasag, hipon at kung ano-ano pa? Nako, ay talagang napakadelikado po kung kanyang uri ng pag-aaral ang ating gagawin. Find the truth. Magandang araw mga kababayan. Tuloy po tayo sa ating programang Find the Truth, pagsaliksik ng mga katotohanan, mga kababayan. Uulitin ko po, itong ginagawa natin, hindi pang-aatake o paninira ng iba, kundi alamin lang natin mga kababayan, alin po yung katotohanan. Ngayon, ang gagawin natin mga kababayan ay ituwid natin yung mga maling turo ng mga Seventh-day Adventist tungkol sa paglilinis ng pagkain. Nung ipaliwanag ito ni Brother Eli Soriano tungkol sa paglilinis ng pagkain, ito ay tinututulan ng mga Seventh-day Adventist dahil ito raw ay mali. Panoorin natin. Basahin po natin ang Hebreo 9:10. Palibhasa ay palatuntunan lamang na ukol sa laman, na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Ayan, kapatid, parang si San Pablo na ang kausap mo dyan. Sabi ni San Pablo, palibhasa yung palatuntunan sa Israel ay palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain, mga inumin at sari-saring paglilinis. Kaya nung namamahala na ang mga apostol sa iglesia, sinabi nila, huwag na kayong maghatulan tungkol sa pagkain, sa pag-inom, sa bagong buwan, sa araw ng Sabat. Basahin natin ang 2:16 ng Colossians. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain, o sa pag-inom, o tungkol sa kapistahan, o bagong buwan, o araw ng Sabat. Ayan, yung mga pag pinagbabawal nung araw, hindi na po ipinagbabawal sa bagong tipan. Kaya wag na kayong humatol tungkol sa pagkain, sa pag-inom, sa mga kapistahan, sa bagong buwan, o sa araw ng Sabat. Bakit? Ano ba ang ginawa ng Panginoong Hesus nung dumating siya? Tungkol doon sa mga bawal-bawal ang baboy, bawal ang kung ano-ano. Ano ba yon? Bawal ang hipon, bawal ang talangka, bawal ang alimasag, bawal ang alimango, bawal marami. Ano ba ang ginawa ni Kristo diyan? Sa Marcos 7:19. Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Nakita niyo kapatid, sa panahon ni Kristo, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita o ng kanyang deklarasyon, nilinis niya ang lahat ng pagkain ipinalalagay ng una na marumi. Ang pagtutol ni Brother Johnson Amican, pagka raw naka-close at open parenthesis, ay wala sa orihinal. Panoorin natin ang kanyang sinabi. Pagka kayo po ay nagbabasa ng talata, ng Biblia, ay tingnan po ninyo yung talata at pansinin po ninyo yung Hebreo 10, 9 talatang 10. At sabi po dyan, palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago. Ang karugtong niyan ay close and open parenthesis na nakasulat ay gaya ng pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Mga kapatid at mga taga-subaybay, sa mga may hawak po, halimbawa actual mismo na Bible, yung inyo pong hawak, katulad po nitong Tagalog, at pipansin po ninyo dyan, ang nakasulat ho, kahit mismo dito ay naka-close and open
parenthesis po yan. Pagka ganyan ho, ang ibig sabihin ay wala yan sa original. Wala sa original, yung salitang gaya ng pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Kasi, kung inyo napansin, doon dinala ni Brad Ely ang mga nanonood doon sa naka-close and open parenthesis, which is, wala ho sa original. Ibig sabihin, yung kanyang pagtagpi doon sa pinuntahan niyang talata ay illegal connection. Bawal pong i-connect yon kasi ang kanyang pinagbasihan ay yung salitang wala sa original. Pansinin po ninyo, ito ho, English at Tagalog. Pansinin ninyo yan. Palibhasa ay palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago. Oh. So, at nakasulat naman dito, which stood only in meats and drink and divers washing and carnal ordinances imposed on them until the time of Reformation. So yung pong tinatawag na gaya ng pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis ay makikita ho natin dito na interpretation na po ito ng sumulat. Ang sabi niya, pagka raw naka-close at open parenthesis, ito ay wala sa original at ito raw ay interpretation na lang ng sumulat. Ang pinagbabatayan niya yung English at Tagalog. Kung titignan po natin mga kababayan, ang kanyang pinagbabatayan, yung English Bible, mababasa naman natin dyan. Ang sabi dyan, which stood only in meats and drinks and divers washings and carnal ordinances imposed on them until the time of Reformation. So, nababasa natin mga kababayan, ba't mo nasabing wala sa original? O ito pa, ang sabi naman ni Brother Gomer, yung isa niyang kasama, sabi niya, paano mo naman na ipasok rito yung mga karumal-dumal? Samantalang ang pinag-uusapan dito ay paglilingkod sa templo sa santuaryo ng Diyos. O, panoorin natin ang kanyang sinabi. Paano mo namang naipasok dito, Brother Johnson, yung mga karumal-dumal? Ay samantalang ang pinag-uusapan dito ay paglilingkod sa templo sa santuaryo ng Diyos. Ay bakit mo naipasok yung baboy dito? Naghahandog ba sila ng baboy? Ng alimango, alimasag, hipon at kung ano-ano pa? Nako, ay talagang napakadelikado po kung kanyang uri ng pag-aaral ang ating gagawin. O, sabi niya, ang pinag-uusapan rito ay ang paglilingkod sa templo sa santuaryo ng Diyos. Bago natin puntahan yung kanyang paliwanag kung bakit niya nasabi yan, meron muna akong ipaalaala sa inyo, mga kababayan. Pagka kayo ay makinig sa ganitong pag-aaral, lalong-lalo na sa espiritual, dahil ang pinag-usapan rito, yung kaligtasan ng ating kaluluwa, ay pansinin ninyong mabuti para hindi po tayo mailigaw. Bakit? Kasi kung hindi ninyo pansinin ng mabuti, parang tama lahat ang sinabi nila. Hindi mo makita kung alin yung mali. Tandaan nyo, ang ating pag-usapan rito ay yung pagtutuwid sa kanilang mali. Ngayon, panoorin natin yung kanyang paliwanag kung bakit niya nasabi ito. Kung babasahin po ninyo ang buong chapter ng Hebreo 9, wala pong baboy dyan. Ni anino ng baboy ay hindi po ninyo makikita dito. Paano po natin nasabi? Pansinin po ninyo anong palatuntunan ang tinutukoy dun sa GIS. Yung bang palatuntunan na tinutukoy dyan sa talatang GIS, yan ba ay palatuntunan ng pagkain ng mga karumal-dumal? Yan po ba ang pinag-uusapan dito sa Hebreo 9? Ano? Ano sabi dito po sa 1? Basahin muna natin. Ang sabi niya, ngayon ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Diyos. So palatuntunan pala ito ng pagsamba sa Diyos at ng kanyang santuaryo.
ang sanktuaryo ng sanlibutan ito. So, ang pinag-uusapan pala dito, Brother Johnson, ay yung ginagawa nilang pagsamba sa sanktuaryo. Mayroon po kasing sanktuaryo sa lupa na ipinagawa ang Diyos kay Moises. Kaya ang sabi doon sa 2, sapagkat inihanda ang isang tabernakulo, ang una na kinaroroonan ng kandilero at ng dulang at ng mga tinapay na handog. Pansinin po ninyo ha, tinapay na handog na siyang tinatawag na dakong banal. At sa likod ng ikalawang tabing, ang tabernakulo na tinatawag na dakong kabanal-banalan. Talatang 4, na may isang gintong dambana ng kamangyan at kaban ng tipan, at ang paligid ay nakakalupkupan ng ginto, na siyang kinaroroonan ng sisidlang ginto na may lamang mana at tungkod ni Aaron na namumulaklak at mga tapyas na bato ng tipan. So mapapansin po natin dito, sa unang mga talata ng Hebreo 9, ipinapaliwanag ni Apostol Pablo kung ano yung itsura o yung mga kasangkapan sa loob ng tabernakulo o ng santuaryo at kung anong klase ang ginagawa nilang paglilingkod doon. May mga palatuntunan silang ginagawa kapag sila po ay naglilingkod dito sa santuaryo na ito. Sa talatang 5, at sa ibabaw nito ay may mga kirubin ng kaluwalhatian na nangagsisililim sa luklukan ng awa, na ang mga bagay na ito ay hindi natin mapag-uusapan ngayon ng isa-isa. Ang sabi dito. 6. At sa ganitong pagkahanda ng mga bagay na ito, sa unang tabernakulo ay palaging nagsisipasok ang mga saserdote na tinutupad ang mga katungkulan. Sa 7, datapwat sa ikalawa ay pumapasok na nag-iisa ang dakilang saserdote minsan sa isang taon na hindi walang dalang dugo na inihahandog na patungkol sa kanyang sarili at sa mga kamalian ng bayan. Napansin po ninyo kung anong ipinapaliwanag dito? Ipinapaliwanag dito, isa-isa ni Apostol Pablo, kaya lang sabi niya, hindi niya nga maipapaliwanag isa-isa, kung ano yung mga nangyayaring paglilingkod ng mga siserdote doon sa santuaryo sa lupa sa panahon ng Israel. No? Pagdating sa talatang 8, ang sabi rito, pansinin ninyo, na ipinakikilala ng Espiritu Santo na hindi pa naihahayag ang pagpasok sa dakong banal samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo. Ayan. So mayroon na pong comparison na ginamit dito na samantalang anya natatayo pa yung unang tabernakulo ay hindi pa ipinapakilala ng Espiritu Santo na hindi pa ipinahahayag ang pagpasok sa dakong banal. Samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo. Ngayon, pagdating sa 9, na yaoy. Yan, pansinin po ninyo yung yaoy. Yaon. Yan po, pagka pineksi mo, yaoy. Pag yung mas mahaba niyan, yaon ay. Ano po ang tinutukoy ni Apostol Pablo na yaon ay isang talinhaga ng panahong kasalukuyan? Ano po yon? Of course, doon sa mga previous na talata na binasa natin, may kinalaman ba sa baboy ito? Wala eh. Yung tinutukoy niya na yaon ay isang talinhaga ng panahong kasalukuyan, yung pong ginagawa nilang paglilingkod sa templo, sa sanktuaryo, sa lupa. Bakit? Sapagkat hindi pa ipinapahayag yung paglilingkod sa sanktuaryo sa langit. Kaya ang sabi niya rito, ayon dito, ayon dito ay inihahandog ang mga kaloob at ang mga hain tungkol sa budhi na hindi magpapasakdal sa sumasamba. So nakita po ninyo mga kapatid, kung inisa-isa po natin yung talata, napakaliwanag
na ang pinag-uusapan dito ay walang iba kundi yung pagsamba na ginagawa nila, yung mga palatuntunan ng pagsamba na ginagawa ng mga saserdote doon sa santuaryo na ipinagawa kay Moises. Tapos ang sabi niya rito, na hindi magpapasakdal sa sumasamba. So yung ginagawa po nila na yan ay hindi daw pala magpapasakdal sa sumasamba. Ang tanong dyan, Brother Johnson, ay bakit? Okay? Bakit po yung ginagawa nilang paglilingkod, yung ginagawa nilang mga ritual, mga ordinances, mga paghahandog, no? Ng mga harina at kung ano-ano pa, mga inuming handog, ay hindi magpapasakdal sa sumasamba. Kasi, ang sabi niya rito, palibhasay palatuntunan lamang. Yun pala yun. Yung palang sinasabi doon na palatuntunan lamang ay hindi, Brother Johnson, yung pagkain ng baboy, hipon, alimango, alimasag. Hindi po yun ang palatuntunan na binabanggit na ukol sa laman. Na ang sabi dito ay na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago. Gaya naman ng pagkain at ng mga inumin at sari-saring paglilinis. Alam po ninyo mga kapatid, doon sa ginagawa po nilang paglilingkod sa templo, magbibigay lang ako ng isang talata o 2 talata. Ano ba yung mga tinutukoy dito na palatuntunan lamang ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng pagkain, mga inumin at sari-saring paglilinis? No? Marami po silang bagay na ginagawa bago umpisahan yung paglilingkod sa templo. At yung tinatawag dito mga pagkain, inumin, mga handog po ito. Hindi po yan baboy, hindi po yan alimasag, alimango. Walang alimango po dyan eh, mga kapatid. Saan ba kayo nakakita na inihahandog, Brother Johnson, sa templo ang baboy? O kaya alimango, alimasag? Eh, handog po ang pinag-uusapan dito eh. Paano mo namang naipasok dito, Brother Johnson, yung mga karumal-dumal? Ay samantalang ang pinag-uusapan dito ay paglilingkod sa templo, sa sanktuaryo ng Diyos. Ay bakit mo naipasok yung baboy dito? Naghahandog ba sila ng baboy? Ng alimango, alimasag, hipon at kung ano-ano pa? Nako, ay talagang napakadelikado po kung kanyang uri ng pag-aaral ang ating gagawin. Tanong, alin ho ang mali ron? Kung napapansin ninyo mga kababayan, inumpisahan niyang basahin sa 1. Ang sabi diyan, ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Diyos. At dito na siya nag-focus. At kumbaga, kasunod na lang ito na ano? At ng kanyang sanktuaryo, ang sanktuaryo ng sanglibutan ito. Kaya niya nasabi, bakit mo naman naipasok rito yung mga karumal-dumal? Samantalang ang pinag-uusapan rito ay ang paglilingkod sa templo, sa sanktuaryo ng Diyos. Hindi na niya pinansin yung una. Ang alin? Ang mga palatuntunan ng pagsamba sa Diyos. Kaya nga ate, ang tanong natin, yun po bang ibinigay na utos ng Diyos kay Moises na bawal kumain ng karumal-dumal? Hindi ba ito palatuntunan ng Diyos? Halimbawa, kung susundin mo yan, hindi ba pagsamba mo rin sa Diyos yan? Yang hindi mo pagkain ng mga karumal-dumal? Yun ang tanong natin eh. Hindi na niya pinansin yung nakapokus na siya sa sumunod. Kaya nga, ano ba yung palatuntunan ng pagsamba sa Diyos? Noong una, ay naku, napakarami mga kababayan. Kasama na dyan yung mga karumal-dumal na pagkain, paghipo ng mga patay, pangingilin ng sabat, at kung ano-ano pa. Napakarami. Kaya ang sabi niya, pagdating sa talatang 5, ang mga bagay na ito
ay hindi natin mapag-uusapan ngayon ng isa-isa dahil napakarami, mga kababayan. At pagdating sa talatang 9, ang mga ito, kasama yung mga karumaldumal na pagkain, pangingili ng Sabat, ang mga ito ay hindi magpapasakdal sa sumasamba sa Kanya. Kaya pagdating sa talatang 10, ito ang sinabi ni Apostol Pablo. Palibasay, palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Sari-saring paglilinis. Ibig sabihin, marami at iba pa. Yan. Kaya pagdating sa Colosas 2:16, sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat. Ito po ay tinututulan din nila. Sabi nga ni Brother Gomer, ito raw ay hindi naon. O, panoorin natin. Alam nyo dito sa Colossus po, kung babasahin po talaga natin ito ng... Kasi dito kasi, Brother Johnson, maraming version dito eh. Sa Colossus 2:16. Ang sabi po kasi dito, sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain. Yan. Alam nyo po yung pagkain po dyan, ito pong pagkain na ito ay hindi po ito noun, Brother Johnson. Yun po yung gusto kong ipaliwanag dyan. Ito po ay, ano ba ang, tingnan po natin ha, hindi po siya noun. Yung pong pagkain na tinutukoy dyan ay, kung babasahin nyo po yan sa Greek, Brother Johnson, titingnan ko lang, yan po ay brosis. No? Brosis. So, ang ibig sabihin, kapag ka-brosis ang pinag-uusapan dyan, hindi po yan pagkain per se. Kundi, yung kung papaano sila kumakain. No? Kung papaano sila kumakain. Yun po yung ibig sabihin po niyan. Act of eating Kung yan. sa- Act of eating. Way of eating, ang sabi po dyan. Yan. Kaya kung tingnan mo sa Greek, yung original na ginamit nila ay brosis nga. Tingnan naman natin sa part of speech. Ang sabi diyan, noun, feminine, definition, eating, food, a meal, rust. Kaya nga ang sabi diyan, huwag na kayong humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat. Kaya pagdating sa Marcos 7:19, ang sabi, sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Lahat ng pagkain. Si Kristo ang nasabi niyan. Ulitin natin ang paliwanag ni Brother El. Basahin po natin ang Hebreo 9:10. Palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sa laman, na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Ayan, kapatid, parang si San Pablo na ang kausap mo dyan. Sabi ni San Pablo, palibasa yung palatuntunan sa Israel, palatuntunan lamang na ukol sa laman, na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain, mga inumin at sari-saring paglilinis. Kaya nung namamahala na ang mga apostol sa iglesia, sinabi nila, huwag na kayong maghatulan tungkol sa pagkain, sa pag-inom, sa bagong buwan, sa araw ng Sabat. Basahin natin ang 2:16 ng Colossians. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain, o sa pag-inom, o tungkol sa kapistahan, o bagong buwan, o araw ng Sabat. Ayan, yung mga pag pinagbabawal nung araw,
hindi na po ipinagbabawal sa bagong tipan. Kaya wag na kayong humatol tungkol sa pagkain, sa pag-inom, sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng Sabat. Bakit? Ano ba ang ginawa ng Panginoong Hesus nung dumating siya? Tungkol doon sa mga bawal-bawal ang baboy, bawal ang kung ano-ano. Ano ba yon? Bawal ang hipon, bawal ang talangka, bawal ang alimasag, bawal ang alimango, bawal marami. Ano ba ang ginawa ni Kristo diyan? Sa Marcos 7:19. Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Nakita nyo kapatid, sa panahon ni Kristo, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita o ng kanyang deklarasyon, nilinis niya ang lahat ng pagkain ipinalalagay ng una na marumi. Yan po mga kababayan, napakaliwanag po ang sabi ng banal ng kasulatan. Maintindihan po natin mga kababayan na sabi nga ni Kristo, sa salitang ito'y nililinis niya lahat ng pagkain. So yan po mga kababayan, salamat sa panonood at sa susunod ay ipagpatuloy po natin ito. Magandang araw, to God be the glory.